Okay, good morning po sa bawat isa. Ngayon po ay araw ng Martes, July 2, 2024. It's another day na tayo po ay uh, magkakaroon muli ng meditation coming from the Word of God. Ang ating pag-uusapan ay matatagpuan natin sa Psalms 119, verse 97. At ang sinasaad po ng Word of God, "Oh, how I love thy law. It is my meditation of all the day." So ngayon ay pag-uusapan po natin ang Word of God. Why among why among the books? It is my favorite. Um, ito yung pinakamamahal ko. Ito yung favorite kong aklat sa lahat ng aklat sa mundong ito. So for the reason na unang-una ay ang tema ng Word of God ay tungkol sa kaligtasan. When God promised a Savior, He gave it in the book of Genesis chapter 3 verse 15, no? Na uh, He will give us a Messiah, He will give us a Savior. Kasi doon sa time ni Adam ay wala nang hope ang tao. But God knows kung bakit bakit ang Diyos ay nag-initiate ng kaligtasan, bakit ang Diyos ay gusto tayong ligtas, bakit ang Diyos ay, ang mabuting Diyos ay pinagkaloob niya ang ating Panginoon sa Kristo so that tayo po ay matubos sa ating mga pagkakasala at magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. So, yun ang pangako ng ating Panginoon. The promises was given in Genesis 3:15 at comes from the seed of the woman. So, yun ang unang kadahilanan na ang tema ng Bible ay tungkol sa kaligtasan. Paano tayo na manunumbalik sa ating Panginoon na isang makasalanan ay magkakaroon ng pag-asa at ng kaligtasan. So it reveals the gospel. Ano ba ang ebanghelyo? Ang ebanghelyo ay mabuting balita na si Jesus ay nagliligtas, na si Jesus ay namatay at nilibing at nabuhay na magmuli para tayo na walang pag-asa ay magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan sa kanyang pangalan. So another thing na ating makikita ay ang Word of God ay naglalaman ng opportunity for us to grow. Knowing the Lord Jesus Christ ay tayo ay tumibay sa pagkakakilala at tumibay sa paglago sa ating Panginoon Jesu Kristo. Another thing, the Lord promised us abundant life. Pinangako niyo na I gave you life, no? Bibigyan ko kayo ng life. And this life is more abundantly. Ayun sa John chapter 10 verse 10. So, yun ang pag-asa na binigay ng Panginoon sa atin. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na maging kabahagi ng kanyang kaharian. Sa anumang oras ay hindi natin kakatakutan ng kamatayan. That heaven will be our permanent place and permanent home. Paglilisan natin yung mundong ito, we have a home in our eternity, and that is heavenly. So, ang Word of God ay nag-guide sa ating life. Di ba? May mga role model na pinakita ang Word of God, katulad ni Joseph na doon sa Book of Genesis.
na niresist niya yung temptation at it's a very picture of the Lord Jesus Christ na hindi nagkasala. Among personalities in the Bible ay makikita natin na si Joseph lang ang tao na hindi mo masumpungan na nagkasala. And then we see a person like Daniel na pinorpose niya sa kanyang puso to do what is right. Yan ang ating magiging role model. No? At mga kaibigan ni Daniel na Shadrach, Meshach at Abednego, na even to the point of death, they never give up their faith sa harapan ng ating Panginoon. No? Another personality that we can see here is Timothy, na sa kanyang kabataan ay example na hindi niya dinispise yung kanyang kabataan. So there are many good reasons why I love this book because it gives good counsel. Kung bubuksan po natin ang Book of Proverbs, we see here the wisdom of Solomon. Siya yung pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo. At ang katangi niyang niling sa Panginoon ay ang wisdom sa ating Panginoon. No? At hindi niya hiningi yung kapangyarihan at even material things sa harapan ng ating Panginoon, but he asked for wisdom how he can rule his people. No? At ang Book of Ecclesiastes, kung babasahin po natin, ay malalaman natin yung kaulugan ng buhay. No? Na kung ating susuriin ay paano tayo mabuhay sa mundong ito ng tama at paano iwasan ang mga bagay na magpapalala bunga ng ating mga kasalanan. At another thing na ating consider ay ang pamumuhay ng ating Panginoon is set priorities. Kung ano magiging priorities natin, kung ano ang magiging bibigyan nating halaga sa buhay na ito. No? So kung ang Biblia ang ating magiging guide, we can pwede natin maiwasan yung immorality at pagiging materialismo sa mundong ito. So the Bible has given us good choices. Kung paano natin pipili ng kaibigan, kung paano tayo magsisimula sa ating marriage life, sa ating family, and even work. At kung tayo na-stumble, there is the Word of God promises us, offered us the grace coming from the Lord Jesus Christ. Even the Lord will forgive us of our sin. No? At ang salita ng Diyos, it give us encouragement. No? At na magpatuloy lang tayo sa pamumuhay dito sa mundong ito. So even in our old age, there are examples how do we live, continue to live. No? At marami ring role model na ipinapakita ang salita ng Diyos. No? Si Moses ay nung tinawag siya ng Panginoon, almost 80 years old, ng panibagong pagtawag sa kanya ng ating Panginoon. And we know the life of Joshua at the age of 80. He led Israel for 30 years. And another personality coming from the Word of God is Caleb. Na hiniling niya sa Panginoon, give me these mountains. No? At nasa edad siya na 85. So, ibig sabihin ay magiging kagamit-gamit tayo at hindi magiging waste ang ating buhay, no, sa paglilingkod sa ating Panginoon. So another consideration natin ay malalaman sa Word of God
the book of Proverbs give us more understanding. Di ba? At nakita natin dito na even the book of Ecclesiastes reminded us for what is, shows us what is important sa ating mga buhay. So sa pag-aaral ng Word of God as my guide, we can face the future with confidence sa ating buhay. Hindi tayo mangangapa sa dilim dahil meron tayong guide. No? At ang Word of God is a lamp unto my feet and a light unto my path. No? At another thing na ating makikita rin sa pag ating pinagtuunan ng salita ng Diyos, we know kung ano magagawa ng ating Panginoon. No? Na hindi niya tayo pababayaan. Kung hindi niya nga tayo pinabayaan doon sa krus, tinubos siya tayo sa ating mga kasalanan, how much more sa pangangailangan natin sa pamumuhay na ito. No? So, kita natin mga minamahal, in this life, kahit na matapos ang ating buhay, and rest assured na salita ng Diyos na nagbigay ng hope sa ating resurrection. No? Na one day, when we live this world, there is a time sa ating mga buhay that God will give us a resurrected life. No? Nabibigyan tayo ng panibagong katawan na hindi na tayo tatanda at hindi na tayo magkakasala pa. And the Lord promises us a heavenly city, a new heaven and earth sa bawat isa sa atin. I hope sa ating meditation sa ating mga buhay, nakita natin yung pinakamahalaga. Hindi na natin hanapin pa na kung paano masasatisfy ang ating mga buhay. No? The Word of God offers us full, complete and full satisfaction sa ating mga buhay. No? Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. No? So, wala ka nang hahanapin pa when you have the Word of God sa iyong buhay. It is the greatest treasures that you have na hindi mananakaw ng sino pa man. No? At nakita natin na ang pangako ng Diyos is always true sa bawat anak niya na naglilingkod sa Kanya. Ayok na sa ating mga buhay ay higit natin pagtuunan ng pag-aaral at pagbabasa ng Word of God. No? Dahil ito ay magbibigay ng kadiwan sa ating mga puso. Magandang umaga po sa bawat isa. Muli ang ating buhay ay higit na pagpalain ng ating Panginoon sa Kristo. Maraming salamat.